Ito po yung magiging buhay natin. Ito po yung magiging spiritual nating pagkain sa oras na ito, sapagkat ang katawan ay kumakain ng pagkain, pero ang ating kaluluwa, kapatid, ay kumakain ng spiritual food. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. And this afternoon, kapatid, I want to preach in the subject that entitled Running the Race. Tumakbo sa takbuhan. Amen. Sino po ang nakasali nung sila po ay nasa kabataan ng takbuhan? Si Sister Ceci. Praise God. Yung mga mananakbo, kapatid. Praise God. Running the race. Kapag narinig po natin ang isang takbuhan, ito po ay nakaregister sa ating isipan na mayroon po competition. Amen? Meron pong isang labanan, mga kapatid, na kailangan mong paghandaan. Sapagkat kapag darating na ang oras ng labanan, kapag hindi ka nakapaghanda, sigurado may iwan ka sa takbuhan. Amen? Race means, mga kapatid, wala tayo hindi makita ang projector ngayon, compete with another or others to see who is fastest and covering a set course or achieving an objective. Ang race, mga kapatid, ito po ay isang compete. Ito po ay isang laban na kung saan kailangan mong maging mabilis at maging malakas upang ikaw ay manalo sa isang takbuhan. Running the race, mga kapatid, meron po akong isang nabasa, isang illustration about marathon in Mexico. Meron po isang takbuhan sa Mexico, mga kapatid, na kung saan meron po nanalo na sa finish line. Isang oras na po ang nakalipas, ang kanyang pangalan ay Memo Wolfe. Siya po ay taga-Ethiopia. 1 hour na po ang nakalipas, mga kapatid, sa layo ng 26 miles marathon, natapos na po at meron ng nagwagi. Ngunit, meron po silang napansin, tumatakbo pa rin, mga kapatid. Tapos na, mga kapatid, ang takbuhan, at meron pong isang nanggangalan, mga kapatid, na kung saan sumali siya sa Mexico City Olympic, ang pangalan ay John Aquari ng Tasmania. Taga-Tasmania siya, kapatid. Ang sabi nila, bakit mo pa tinapos ang racing? Alam mo naman na mayroon ng nanalo at naka-receive na ng first, second, third places. Ang sabi niya, kapatid, kahit na ang aking one leg ay duguan na dahil sa pagod, ako ay sumama sa takbuhan, ako ay pinadala ng aking bansa hindi para magsimula sa takbuhan. Ako ay pinadala ng aking bansa para tapusin ang takbuhan. Pinadala siya ng kanyang bansa at siya po ay nag-representative, hindi upang sumali lang sa takbuhan. Amen? Hindi lang siya, kapatid, na naka-mindset na tatakbo ako, pero ang nasa isipan niya, win or lose, tatapusin mo ang takbuhan. Nang tawagin tayo ng Panginoon, kapatid, hindi niya sinabing sa simula ka lang maging mainit maglingkod sa Kanya. Sa simula ka lang maging tapat sa Kanya. Pero nung tinawag tayo ng Panginoon, kapatid, kasama na ang pagkatawag sa pagtakbo natin, natatapusin natin ang ating racing. Katulad ng takbuhan, kapatid, tayo po ay naging isang mananakbo na rin, spiritual life, kapatid. Ang sabi ng Matthew 24 verse 13, ang matiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kahit na anumang struggle, kapatid, sa ating buhay, meron kang pagsubok ngayon na hindi mo makayanan, na meron kang pagsubok na akala mo wala ng solusyon. Pero, kapatid, ang sabi ng Bible, ang matiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Mabilis ka, kapatid, sapagkat ang kaligtasan ay kailangan natin
pagsulikapan. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay pinagtatrabahuhan. Hindi tayo natatapos sa bautismo lamang, mga kapatid. Kailangan mo maging isang ganap na disipulo ng ating Panginoon. When we become a born again, mga kapatid, we already started running in the race. Kasama na tayo, mga kapatid, sa kompetisyon. We need to endure. Kailangan natin maging matatag. Ano nga ang pagsubok, kapatid, sapagkat sa lahat ng takbuhan sa simula malalakas. Pero pag nasa kalagitnaan at malapit na sa winning race, mga kapatid, dumarating na yung mga struggle. Nandun na, mga kapatid, yung sumasakit yung ating tiyan at hindi na natin mapakiramdaman at hindi natin ma-explain ang ating nararamdaman na parang pagod na tayo. Ganon din sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, dumarating yung mga pagsubok, mga kapatid, na parang susuko na tayo. Lord, ayoko na. Ang dami kong pagsubok. Lord, ayoko na. Bakit ganon? Hindi mo sinasagot ang aking panalangin. Pero ang sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas, mga kapatid. We need to finish the race. Malapit na pong babalik ang Panginoon. Hindi ba nyo nararamdaman, kapatid, ang digmaan ay seryoso na. Ang digmaan, kapatid, ay hindi na basta-basta digmaan. Kung mapapansin nyo ang Israel, marami nang bumigyan sa kanya. At ito po ay nakasulat sa Biblia, naggegerahin ng bansang Israel, ngunit hindi sila matatayo sapagkat ang Panginoon ay nasa kanila. Ukraine, Russia. Ngayon, mga kapatid, Israel, Iran. Alam niyo ba ang puwersa ng Iran? Times 2 ng army nila. Kung gaano karami ang Israel na napakalakas, doble ang bilang ng army ng Iran. Hindi po basta-basta, mga kapatid, ang Iran, mga kapatid, natatalunin. Marami siyang mga allied forces, mga kapatid, kaya ipanalangin natin, mga kapatid, na hindi pa ito ang huli. Kapag ang huli, mga kapatid, mabilis na, mga kapatid, mag-World War III. Pagdating ng World War III, mga kapatid, kanya-kanya na tayong takbuhan sa ating mga kaligtasan, mga kapatid. Ang tanong, are you ready to meet the Lord? Handa naman tayo, mga kapatid, na sasama sa ating Panginoon. Maaaring ang iba, mga kapatid, ay hindi pa. Bakit? Yung iba, absent. Yung iba, hindi nagpa-Bible study. Kanina sa preaching, mga kapatid, sa tips, sa encouragement, paano tayo lalakas, mga kapatid, kung ayaw nating sipagan mag-aral ng Biblia? Hindi po, mga kapatid, natin pinipilit na kailangan mong umatid. Kailangan mo talaga, mga kapatid, na magsumikap sa iyong kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan, mga kapatid, ay individual. Ang trabaho lang namin, mga ministers, gawin namin ang aming obligasyon. It's your duty, mga kapatid, to respond sa tungkulin natin upang matuto. Ang sabi nga ng Hebrews 12 verse 1, ang ating takbuhin may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Yes, maraming pagsubok, marami tayong mistakes sa ating buhay, ngunit hindi tayo natatapos doon, mga kapatid, sapagkat sa bawat pagdapaan natin, mayroong Diyos na nag-aaway sa ating kapatid. Na mayroong Diyos na nagsasabi na tumayo ka. Hindi pa huli ang lahat. Ano man ang iyong pagkakamali, anak, narito. Malapit na akong babalik, anak. Change your mindset. Serving God is not a race. Tanda natin, it is a goal. Hindi natin ilalagay sa ating isipan na ang pagtakbuhan ng pagiging Kristiyano ay pagalingan. Mas matagal na ako kay brother, kay sister, ako ang dapat ginagamit niya. Mas matagal na ako naging active sa church, dapat ako ang bibigyan pabor ng mga leaders. Marami pong ganyan mga mindset sa mga ibang churches, mga kapatid, na ako'y matagal na, pero sa katagalan, mga kapatid, sila po ay hindi na lumago. Kumbaga sila ay nabansot na. Alam niyo yung bansot, mga kapatid? Yung mga, dito mayroong bonsai.
na ang tagal-tagal na ng punong mangga pero liit-liit pa. Bagaman kapatid, maliit na mangga pero namumunga ng marami. Amen. Change your mindset. Tandaan natin mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito obligasyon. Ito po ay privilege mga kapatid. Napakapalag natin ngayon mga kapatid, tinawag ka. I don't care kung ilan lang tayo dito mga kapatid. What I care, meron tayong hope mga kapatid, na isang araw darating ang Panginoon, kasama tayo mga kapatid. Inagbibigay mo ang ayos sa isang mata mga kapatid. Kukunin tayo mga kapatid. Lahat po tayo mga kapatid ay nag-strive sa ating kaligtasan. Hindi po extended kahit pastor. Kami rin mga kapatid, nag-strive din kami sa aming araw-araw na buhay sapagkat merong bawat segundo na ang Diablo nagbibigay ng kaisipang hindi maganda sa bawat isa. Alam niyo ba, in the twinkling or in the spot kapatid na ating pagkakamali, pwede tayong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Paano yan mga kapatid? Kung hindi tayo faithful, mas lalo na. Darating ang Lord bukas, ang tanong, makakasama ba tayo? Amen? If you want to go in heaven, we need to run in the race. Sumali tayo mga kapatid sa isang tungkulin na kung saan magiging mananakbo tayo. Paano tayo magiging mananakbo mga kapatid? Ipakita natin sa ating Panginoon na tayo ay tunay na disipulo. Hallelujah. Romans 5:3 verse 4, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patient experience, and experience hope. Kapag in-exercise pala natin mga kapatid ang ating faith sa ating Panginoon, meron po ito na de-develop. Kapag ating in-exercise mga kapatid na kailangan every Sunday, wala akong absent, mas priority ko ang gawain. Nade-develop po yung ating excitement sa paglilingkod sa Lord. Nade-develop mga kapatid yung ating enthusiasm. Yung ating eagerness mga kapatid na mag-worship. Kaya mga kapatid, kung gusto natin makapunta ng langit, dapat dito pa lang ginagawa na natin yung mga ugaling panglangit. Amen. Pastor, minsan parang mahirap. Kapag meron kang preaching, pastor, na correction, parang nasasaktan ako, pastor. Parang ayaw kong tanggapin. Alam niyo ba yung ayaw magpa-correct, hindi po lalago, kapatid. Pero kapag tayo po ay nako-correct, kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, doon po tayo lalago, kapatid. Hallelujah. Mas masarap, kapatid, na ang ating magulang ay naging disiplina sa atin, kaysa naman ang ating mga magulang pinapabayaan tayo. Amen. Mas nakakatakot, kapatid, na nakikita ng magulang na siya ay naliligaw ng landas at sinasabi ng magulang, hayaan mo siya kasi mahal ko siya, ayaw siya masaktan. Hindi po yun ang tunay na pagmamahal, kapatid. Kailangan ituwid ang ating mga anak katulad sa ating gawain. Kailangan natin, kapatid, makarinig ng kalaguan. Unahin natin ang ating Panginoon. Matthew 6:33. Maging totoo tayo, kapatid, sa harapan ng ating Panginoon o ating pinaglilingkod ng Diyos. God is not joking. Ang Diyos, kapatid, hindi po nagbibiro. He is serious sa kanyang pangako. Isang araw, hindi natin napapansin, tumatanda na pala tayo. Dumating ako dito, kapatid, sa Athens, Greece, 29 years old. Pag natin payat, mahiyain, walang, kung iisipin o sasabihin nila, walang kaalam-alam at walang magagawa sa uwasan ng Panginoon. Pero nung ako, kapatid, ay dinidevelop ng ating Panginoon sa panahon na ako'y
sinusubok niya, hindi po ako nag-give up. Maraming naging pagsubok, pero sabi ko, Lord, kahit na ako'y nadapa, tatayo pa rin ako, Panginoon. Susunod pa rin ako, Panginoon. Pagkakit sa iyo, sapagkat gusto kong makasama sa iyong kaharian. Romans 12:1, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. Iharap natin, kapatid, ang ating mga sarili, ang ating isacrifice natin ang ating body na banal. Akala natin, mga kapatid, naging Kristiyano tayo ng mangaral si Pastor, mabait naman si Pastor, kahit na pangaralan tayo, hindi naman na tayo nakikita ni Pastor. Hindi naman ako, mga kapatid, ang tumitingin sa inyo, ang Panginoon, mga kapatid. Nakikita ng Panginoon ang ating mga ginagawa, hindi natin matadaya ang Panginoon, madaya man natin ang ating pastor, maging ang ating mga leaders, mga kapatid. Ngunit ang Diyos hindi natin madadaya. Amen. Kasi si pastor napakabait, ayaw niya maghigpit. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay mahigpit. Ang holiness, mga kapatid, masakit, tandaan niyo, mga kapatid, pero nakakalinis. Amen. Ang sabi ng John 14 verse 5, if you love me, keep my commandments. Kung totoo tayong nagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid, susundin natin ang kanyang mga commandment, kanyang mga kautusan. Mga kapatid, we need to be a part of praising. Magpalakasan tayo, mga kapatid, sa isa't isa. Palakasin natin ang ating mga spiritual life para maging isang kapakipakinabang tayo, mga kapatid, sa ubasan. Hindi kakayanin ni pastor, mga kapatid, lahat ng gawain sa church. Kailangan ng isang pastor na mayroong katuwang, mga kapatid. Ako po'y laging nananalangin, Lord. Magsi 7 years na, wala pa akong musician. Lord, bigyan mo ako ng isang manggagawa na mayroong humble spirit, mayroong submission. Ngunit wala kaming pera, Panginoon. Pero I trust you, Panginoon, you will provide. Yes, amen. Kaya mga kapatid, nagbigay tayo ng mga ideas na magkaroon po tayo ng fundraising para makakuha po tayo ng workers sa Pilipinas. Ipag-pray po natin, mga kapatid, ng ating makukuha ay magiging tapat at magiging faithful sa gawain ng Panginoon para lalo tayong dumami, mga kapatid, sapagkat ang gawain ng Panginoon ay nag-aantay na yung mga harvest. Sila po'y handang-handa na. Handa na sila, mga kapatid, na ating kung akayin. Ngunit paano sila maakay kung tayo mismo ay hirap sumunod sa Panginoon? Amen? Sabi nga kanina sa John 10:27 na banggit ni Sister Joan, my sheep hear my voice. Kung talagang tupa tayo, mga kapatid, dinidinig ng aking tupa ang aking tingin. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, at sila ay aking nakikilala. Kilala tayo ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay tupa niya. At ang sabi, mga kapatid, at sila ay nagsisisunod sa akin. Kung tayo po ay talagang tupa ng ating Panginoon, subukan natin. Pilitin natin, mga kapatid, hindi lang subukan. Pilitin natin makasunod sa Panginoon sapagkat walang makakaparoon sa langit na hindi sumusunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang pagsunod, mga kapatid, ay hindi naman madali. Pero kung talagang, mga kapatid, tayo ay may pag-ibig sa ating Panginoon, walang mahirap sa pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, meron mga nag-question sa gawain, bakit ganito, ang leadership ni ganito. Pero kung meron kang pagmamahal sa Panginoon, mga kapatid, i-ignore mo yun. Ibibigay mo sa Panginoon ang lahat ng sumbong mo sa Kanya. Panginoon, kung ang mga leader ay nagkakamali, ituwid mo sila. Being a pastor, mga kapatid, masakit sa kanyang mga anak na makita na hindi sumusunod ang kanyang nasasakupan.
Yung tinuturo ng pastor na dapat ang mga babae, pasintabi sa mga bisita, ang mga babae, mga kapatid, ay nagdadamit, damit pang babae, hindi damit pang lalaki. Ang lahat ng tinatamaan, magsabi, thank you, Pastor. Yes. Amen. Alam kong hindi madali, pero kapag ang Espiritu ng Panginoon magbibigay sa inyo ng conviction, ang gagawin mo, Lord, ito na po ang aking vow dahil ako'y Kristiyano, hindi na ako makikita na nakakakita sa Panginoon. I love you, Pastor. Kailangan kong ituro, mga kapatid, dahil ito po ay katotohanan. Amen. Masakit pero nakakalinis. Kailangan natin itong marinig, mga kapatid, sapagkat kung hindi tayo lalakas o hindi tayo kakain, mga kapatid, na matitigas na bagay o salita ng Panginoon, hindi tayo lalago. Amen. Pastor, mayroon man nakasulat sa Bible na ang babae ay dapat hindi nagdadamit pang lalaki. Meron. Kaya nga sabi ng Bible, ang babae magdamit, huwag magdadamit pang lalaki, sapagkat ito ay karumal-dumal sa harap ng Panginoon. Ako, hindi ko man yan narinig, Pastor, magmula nung ako ay isinilang. Pero ngayon, mga kapatid, naririnig na natin ang katotohanan na kailangan tayo ay maging Kristiyano. Kaya ngayon ang hindi na sigurado ka na ba maging Kristiyano? Ano kasunod noon, mga kapatid? Anong ebidensya mo na makita sa buhay mo? Kinalimutan mo na ba ang lahat ng mga bisyo? Kung tayo, mga kapatid, sa mga lalaki ay ang tawag ay womanizer, babaero, napagdaanan din namin yan, mga kapatid. Amen. Praise God. Lalo ng mga kapatid, yung mga lalaki na walang itsura, yung pa kayo mga womanizer Hindi lalo na kami ni Brother Eddie. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, hindi na kami tumitingin sa ibang babae. Nakapagod na kami sa aming mag-isang ng mga hari. Kaya mapaalat ang mga babaeng may asawang Kristiyanong lalaki. Amen! Kaya i-treasure natin, mga kapatid, huwag na pagkain ang mga lalaki na ganyan na hindi na magbabalak pang titingin sa iba. Kahit merong sexy, wala kaming dating sa inyo. Dahil sa aking paningin, isa lang ang sexy sa akin. Amen. Kaya ipag-pray nyo ang inyong mga asawa, mga kapatid, na mag-init din sa Panginoon. Kung meron kang asawa na yung ipag-pray mo na mag-init, kung wala kang asawa, kung gusto mo maging single na lang para mas maglingkod ka sa Lord, mas maganda, ang Panginoon na lang ang iyong asawa. Dahil minsan, mga kapatid, nagiging sagabal yung ating relasyon kung hindi nasa Panginoon ang ating kasama. Amen? Ang lahat ng mga babae magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Sa inyo naman, mga kapatid. Ang mga babae, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dahil minamahal kayo ng inyong mga asawa, dapat nagpapasakot kayo sa inyong mga asawa. Amen? Praise God. Napakasarap, mga kapatid, na ang isang tahanan ay meron pong good harmony. Ang isang tahanan, mga kapatid, meron po silang unity na kung saan, mga kapatid, na nagkakaisa sila. Nabibless nga ako, mga kapatid, sa mag-asawa kay Sister Joanne at Brother Eddie. Minsan nakikita ko pag nagkukuman si Brother Eddie, talagang sinusunod ni Sister Joanne, mga kapatid. Bagamat meron mga bagay, mga kapatid, na sila ang nakakaalam, pero mga kapatid, overall, mga kapatid, nang sila'y naging Kristiyano, nakita namin ang kanilang magandang example bilang mag-asawa. Hindi naman tayo perfecto, mga kapatid. Siyempre, meron mga bagay, mga inaayos pa, Lord, na kailangan babaguhin sa atin.
Kahit sa aming mag-asawa, kapatid, meron pa rin inaayos ang Panginoon. Dahil kapag kami ay perfecto na, wala na kaming problema. Kailangan ng isang relasyon na meron pong sinusubok at tinitingnan kung gaano katibay. Kasi yung iba, ayaw ko ng ugali niya. Hihiwalayan ko na lang siya. Hahanap na lang ako ng iba. At nung nakakita siya, sabi maganda. Pero yung pala, yung ugali niya, mas masama pa doon. Parang kumuha siya ng martilyo, mapati, pagkangan niya naging maso na at ipapalo sa kanya. Mas dobling sakit, mapati. Kaya mga kapatid, mas maganda ang ating pong relasyon ay binibigay natin sa ating Panginoon. Amen. Sinless lang ang papasok doon sa langit. Anong oras na po, mga kapatid? Bigyan niyo pa ako ng 20 minutes and 1 hour. Sinless doon sa langit. Without spot, sabi nga sa isang damit na puti, wala man lang kahit tuldok. Without blemish. Alam niyo ba, bawal ang alahas doon sa langit. Kaya nga tinuturo natin yung mga pasintabi ulit sa mga bisita, yung mga baptize, yung mga tumatayo sa pulpito na naghihigaw pa. Bahala kayo. Ang Panginoon ang nagsabi, hindi ako kapatid. Kapag nag-rapture, sigurado kapatid, papasok ka doon pero may kabigatan sa iyong tayo kapatid. Kapag na magpuputulin ang tayo mo para makapasok ka sa langit. Biblically yan mga kapatid, kapag ikaw ay nakakulit, pwede mag-alaas yung relo at singsing. May singsing kami mga kapatid. Yung may mga purpose. Pero kapag ang purpose natin ay para sabihin mayaman tayo dahil may alas tayo mga gold. Ito po ay simbolo ng pagmamataas at ayaw ng Panginoon ang pride. Kaya kasi Lucifer ay tinapon dito sa lupa. At pagtapon kay Lucifer, naging devil na si Lucifer. Amen. Alam niya ni sister kasi alam ko dumadala yan sa mga church. Naririnig ko maganda yung boses. Ano nga ulit pangalan ko sis? Sister Joy. Amen. Si Lucifer from heaven, kapatid, alam niyo galing siya sa truth. Pero nung lumabas siya sa truth, naging devil na siya. Maraming ganyan, kaya yung mga lumalabas galing truth, kapatid, yung kanilang mga salita ay nagiging evil word. Nagiging kalaban sila, kapatid, sapagkat nawawala yung salita ng Panginoon. Wala tayong pinapatukuyan, kapatid, pero ito po yung direction ng Panginoon. Kapag wala ka na sa Panginoon, labas ka na sa kanyang presensya, wala nang guide ang iyong mga isipan. Puro ang iyong magiging pag-iisip, kapatid, ay isipang makalupa. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. 10 minutes and 1 hour. Yes, maraming bawal sa langit. Amen. Kaya nga, sabi ng iba, mahirap maging Pentecostal, ang daming bawal. Doon na lang ako sa ibang denomination, walang sinasabi yung pastor na bawal. Pero alam niyo kapatid, merong daan na akala natin ay matuwid, pero ang dulo nun ay daan patungo kapahaman. Pero merong makipot na daan, kapatid, yung sinasabi maraming bawal na sinasabi na bawal ang ganito, bawal ang ganyan, sumunod tayo sa pagbibigay sa Panginoon, mag-tithes tayo sapagkat yan ay utos ng Panginoon, mag-offering ka. Yan po ay kasama sa command ng ating Panginoon. Amen? Ang tunay na disipulo, kapatid, ay meron pong pagsunod. Kaya nga, strive our own salvation, running the race, kapatid. Kailangan mong tumakbo at ikaw ay maging isang ganap na Kristiyano sapagkat kapag hindi ka sumusunod, hindi ka tumatakbo sa takbuhan. Ikaw ay nagkukunwaring tumatakbo lang, kapatid, pero hindi lumalangad ang iyong paa na gano'n. Gano'n ka lang takbo ka mangyari. At hinahayaan mo silang malayo na, pero nung sila ay malayo na, ginagamit na sila ng Panginoon at sinasabi mo, bakit ako hindi ako ginagamit ni Pastor? Bakit hindi ako ina-acknowledge ni Pastor? Maari siguro hindi ka nakikita ni Pastor na tumatakbo ng totoo.
Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Meron pong isang istorya mga kapatid, o isang, siguro kung ito po ay isang parable. Kasi ang parable mga kapatid ay ginagamit din mga kapatid paliwanag sa ating buhay. Ang istorya po ng isang turtle at rabbit. Amen. Maaari nabasa nyo na ito mga kapatid. Yung turtle at rabbit, sila po ay nag-set ng race. Sabi ng rabbit, wala itong laban sa akin. Pupulpusin ko to dahil napakabagal na itong turtle na ito. Dahil ang turtle kung lumakad, ang rabbit mga kapatid, ready, get and go. Ang bilis mga kapatid. At ang sabi ng aking nabasa, nung sinabing mag-start ang race, 1, 2, 3, takbo si rabbit na napakabilis at si turtle ay at habang tumatakbo ang rabbit, sabi niya, salamat, si turtle takbo siya. Tapos malapit na ang finish line mga kapatid. Malapit ang finish line. Ang bagal naman ang kalaban ko, pumuna ako sa puno. Nung siya ay umupo, mga kapatid, kuya siya. Maari mga kapatid, naiinip yung rabbit, sabi niya, matagal pa naman. Yung pagunay napakabagal. Upo muna ako at siya ay naliwalim. At siya ay siguro na naliba mga kapatid at nakatulog. At habang sa kanyang pagkatulog, siguro na naginip siya na ako'y maraming pera. Ako ay mayaman. Ako ay nanalo ng champion. At nung siya mga kapatid ay naalimpungatan at nagising, nagulat siya mga kapatid, si turtle ay ganun pa rin ang takbo. Pero mga kapatid, ang nangyari, nasa puno si rabbit pero si turtle, dalawang hakbang na lang, nasa finish line na siya. Hindi siya huminto mga kapatid. At ang sabi ng rabbit, ako, kaya ko pa yan. Busy siya, takbo siya. Pero si turtle mga kapatid, talo si rabbit mga kapatid. Bakit mga kapatid? Dahil si turtle mga kapatid, kahit na sa sobrang mga kapatid niyang bagal, hindi po siya huminto sa takbuhan. Heaven can wait turtle speed, mga kapatid. Heaven can wait for the race is not the speed. Hindi po pabilisan, mga kapatid, ang takbuhan, but for determination. Amen? Don't lose your chance to get heaven. Malapit na po ang pagbabalik ng Diyos. Baka akala natin matagal pa. Matagal na panahon, pinapangaral na kapatid, nung ako po ay na-convert, sinasabi ng mga pastors, malapit nang babalik ang Panginoon, maglingkod tayo sa Kanya ng tapat. Pero this time, kapatid, hindi na lang basta-basta malapit. We are very close na. Lahat ng mga prophecy is fulfilled na, kapatid. Kapag nakita natin, mga kapatid, na mayroon na mga gera, sabi ng Biblia, ito ay malapit na ang pagbabalik ng Lord. Kapag nalaman natin, mga kapatid, na mayroon na mga bulang propeta na nagsasabing siya ang Kristo, malapit nang babalik ang Panginoon. Di ba mayroon na po nag-claim na siya ang anak ng Diyos? At pagdating, mga kapatid, ng panahon, mayroon din mag-claim na siya na yung Christ, mga kapatid, na upo sa Israel, yung third temple, at nakaputi, at ang lahat, ang karamihan ay madadayak dahil akala nila yun yung Diyos na bumaba. Pero mali, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Biblia, kung tayo po ay nag-aaral, bababa si Jesus Christ na duguan. Hindi po siya puting-puti. Duguan kasama ng mga tinubos. Tayo po, mga kapatid, bababa doon, mga kapatid, sa Israel at pasusukuin ang Antikristo. Marahil, mga kapatid, bago mangyari yun, sa aking pagkaunawa, na-rapture na tayo, mga kapatid. Hindi na natin makikita yun. Kung may makakakita yun, ibig sabihin na iwan ka sa rapture. Amen. Don't lose the chance na makapunta po tayo sa langit. Magpalakasan tayo, mga kapatid. Be sober, be vigilant, because your adversary,
the devil as a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. 1 Peter 5:8. Galit na galit, mapatid, ang devil para siyang umuungal na lion. Paglabas mo dyan, mapatid, may nakaabang na sa iyo na aasarin ka, o ikaw. Kala mo ba marites ka? Bakit ngayon si brother na Mariotes na lang? Marites, Marisol, maraming mga bagay mapatid na ginagamit, pinauso. Naghihintay lang mapatid ang dyablo na magkamali ka, isang pitik lang, kuha ka na niya. Amen? Kaya wag natin pabayaan mapatid ang gawain ng fellowship mapatid, sapagkat dito tayo titibay, dito tayo lalakas mapatid. Maging mainit tayo sa paglilingkod sa Lord. Revelation 3:16. Kaya sapagkat ikaw ay malahin na at hindi mainit o malamig man, ang sabi ng Bible ay isusuka kita sa aking bibig. Ayaw po ng Panginoon mapatid yung parang nanlalamig ka. Ayaw din ng Panginoon na kumbaga yung mainit tapos malamig, lukewarm. Ayaw niya yun at isusuka tayo. Ibig sabihin ng isusuka, itatakwil tayo ng Panginoon kapag tayo ay ganyan, mga kapatid na naglilingkod. Kaya ang gusto ng Panginoon, dapat lagi tayo mainit. Kapag tayo po ay pinagpapala, kapag tayo ay nakakarinig sa Panginoon, manos tayo pumalakad sa Kanya. 5 minutes and 1 hour. Running the race, mga kapatid, is a goal. Yan po ang ating tasking. Kahit ikaw pa ang pinakamabagal, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, kahit ikaw pa yung pinakamahina sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin tapusin ang ating race, katulad po ng turtles. Kahit walang mga musician, kapatid, I believe makakaraos din tayo. Hallelujah! Bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon at darating ang tayo, kapatid, ang ganda ng ating mga musician. I believe, kapatid, sapagkat meron po tayong tasking na ginagampanan natin sa Lord. Tatayo po tayong lahat, kapatid. Mag-akay tayo ng iba, magsuportahan tayo sa gawain, kapatid. Madaming plano, marami na tayong dapat gagawin sa body of Christ. Carrying each burden, kapatid, Galatians 6:2. Carrying each other burdens, and this way you will fulfill the law of Christ. Kailangan natin, kapatid, magpasan ng krus. And whosoever do not carry their cross and